Apektado rin ng masamang panahon pati ng pagputok ng Bulkang Taal kahapon ang search and retrieval operations para sa mga nawawalang sabungero. Live mula sa Batangas, magbabalita si Ian Suyo. Ian, may update na ba kung magpapatuloy ang paghahanap sa Taal Lake? Cheryl, dulot nga ng masamang lagay ng panahon, naka-standby pa rin yung mga miyembro ng technical diving team ng Philippine Coast Guard dito at inaantabayanan pa natin kung ano ba yung magiging desisyon nila dahil sa ngayon hindi pa nagsisimula yung retrieval operation para sa mga nawawalang sabungero. Pasado 3:00 ng hapon itong Huwebes, biglang nagbuga ng makapal na usok ang Bulkang Taal. 13 minutong tumagal ang pag-aalburoto nito. Ayon sa FIVOX, phreato-magmatic ang nangyaring pagputok na nangyayari kapag naghahalo ang tubig at magma sa loob ng bulkan. Pero sabi ni FIVOX Volcano Monitoring and Eruption Division Chief Maria Antonia Bornas, hindi naman pambihira ang nangyari. Katunayan, paulit-ulit na ito mula nang malagay sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal noong 2021. Iginiit din niyang pa-southeast ang direksyon ng usok, taliwas sa direksyon ng retrieval operations para sa mga sabungero na nasa northwest. Kaya kung siya raw ang tatanungin, pwedeng magpatuloy ang operasyon. Ilang minuto lang bago ito nangyari, umahon ng mga diver sa lawa ng Taal nang may bitbit na 4 na puti at asul na sako. Sabi ng DOJ, 2 sa mga sako may lamang tadyang ng tao. May nahanap today sa Taal Lake na human remains in the area pointed to us by our sources that were also identified by Totoy. This time, in the specific area, in the quadrant, kasi ano yan dinivide by quadrant yan yung area, pointed out to us as a site where people were being disposed of. Bukod pa dyan ay may ipinahukay ring mga labi ng tao sa isang pampublikong sementeryo sa Laurel noong Miyerkules. At ayon sa Justice Department ay 3 labi ang nakuha nila dyan. Pinaghihinala ang isa dyan sa 3 ay babae base sa undergarment na nakita rito. Konektado raw ang mga ito sa isabong pero hindi kabilang sa listahan ng mga nawawalang sabungero na hinahanap ngayon. There was a pregnant woman. Parang yun ang nakikita namin na possibility. Kasi pagdudugtungin mo yun, tapos meron pang ibang telltale signs but I cannot reveal to you now. But there was a telltale sign where he said that is probably the people who were picked up and killed in Lipa. Samantala, humingi ng public apology si dating NCRPO Chief Retired Police Lieutenant General Jonel Estomo mula sa self-proclaimed whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Unang sinabi ni alias Totoy na kasama si Estomo sa Alpha Group na sangkot sa pagkawala ng mga sabungero at gusto rin umano siyang ipapatay. Binawi rin ni alias Totoy ang pahayag na ito at humingi ng patawad kay Estomo. Cheryl, kabilang nga doon sa mga consideration ng Coast Guard sa pagpapatuloy nitong retrieval operation ay kung magiging maayos ba, syempre ilagay ng panahon. Bukod dyan, kung magiging maayos din yung current ng lawa dahil nga naman sa matinding buhos ng ulan na mula pa kahapon. Bukod dyan, kung sakali man daw nagagamitin nila yung ROV o yung remote operated vehicle, sana naman daw kung sakali maayos yung ilalim kasi kung hindi man magiging murky yan yung makukuha nilang mga footages mula sa ROV at mahihirapan pa rin daw sila sa pagtunton ng mga posibleng ebidensya patungkol sa mga nawawalang sabungero. Yan muna ang latest mula dito sa Taal Lake. Maraming salamat, Ian Suyo.